Hello everyone, I'm Liz from PNU Catalonan and welcome to the fourth and final episode of Mga Ilaw ng Bayan, the stories of PNU women. Who I'm about to interview is someone who you already probably know, especially if you're a BS or girly like me. But if not, you may also know her as a Director of Student Affairs and Services Office. So let's go see her. Ayun po. So again, Mame, thank you po for allowing us to interview you for another episode po of Ilaw ng Bayan. Pero before we proceed po, can you introduce yourself po sa ating manonood? Okay, so hi everyone. Ako si Mame, no? So PNU once called me Mame, pero ang full name ko ay Mary Me Tamposhena. So currently I serve as the Director of the Student Affairs and Services Office. Ayan, thank you po, Ma'am Me. So, meron po kaming pin-prepare na 5 questions po for this interview. And if okay na po kayo. Okay po. So, for our first question po, what does being a woman mean to you? And who are you as a woman? Oo. Grabe, napakalalim. Pero siguro parang being a woman, no, is standing and advocating despite yung challenges na kinakaharap parang bilang isang babae. At siguro ako bilang isang babae, no, parang masasabi ko kasi na talagang may pagka-feministic ako, yes, pagdating sa philosophy. At saka gano'n na rin, no, sa approach ko, hindi lang sa parang pansariling pananaw, kundi sa kung paano ko rin ginagawa yung mga bagay na ginagawa ko. So, yun talaga masasabi ko. At saka parang yung pag-play ng iba't ibang roles bilang isang babae, no? Bilang anak, bilang kapatid, bilang nanay, bilang asawa. So, sobrang importante sa akin ng mga gampanin na yun. At para sa akin, yun yung nagde-define kung sino ako bilang isang babae. As a follow-up po, would you say that yung nangyayari po sa society natin, naaapektuhan niyo po kung paano niyo dinidefine yung sarili niyo bilang babae? Hindi ko masabi yung sa society in general kasi parang lumaki din ako sa pamilya na empowered din talaga yung mga babae. Kumbaga, even parang hindi kami nakulong dun sa imahe ng kung paano typically nakukulong yung mga babae. Kaya hindi ko masabi na yung mga kaganapan ba sa society, nor at least yung immediate environment ko ay naka-apekto sa akin. Pero syempre may ibang layers kasi pagdating sa labas, di ba? Yung parang yung nararanasan natin na typical na discrimination, yung anong tawag to, iba yung tingin sa mga kababaihan kapag ganito yung behavior na ipapakita versus kung ibang sex naman yung gagawa nun or kung mga kalalakihan yung gagawa nun. So yung mga ganun klase kasing bagay, naiintindihan ko na maaaring nangyayari sa mga kababaihan. Pero siguro, masasabi ko na nandun din kasi sa akin yung pribilehiyo na hindi ko yun naranasan. Pero kasi, bago ko siguro maranasan yung pribilehiyo na yun or bago ko kuha yung pribilehiyo na yun, na-establish ko rin, most likely siguro, yung position ko din talaga sa society or sa environment na meron ako. Ayun po. So, thank you po. You mentioned po earlier about being surrounded in a family na empowered po yung women. Can you tell us po about some women na naka-inspire po sa inyo? It can be in your personal life po or in the career po na you chose. Oo. Sa akin, siguro sa personal level, ang pinaka naka-influence talaga sa akin ay yung tita ko tsaka yung lola ko. Parehas kasi sila na, yung lola ko, reserved sa household, no? Yung typical na housewife. Yes. Pero empowered siya in the sense na yung decision niya talaga pinapakinggan at hindi patriarchal yung family na kinagisnan namin. So, kumbaga, yung father ko, yung lolo ko yung nag-earn, no? Siya yung nagpapasok ng malaking income sa bahay. Eh, di ba parang sa Filipino culture, kung sino yung mas malaki yung pinapasok na income sa bahay, yun yung may pinaka-say sa decision making. Pero sa amin kasi hindi ganun. So, shared yung authority pagdating sa lolo ko tsaka sa lola ko. So, yun yung orientation ko na hindi katulad dun sa ibang
households na yung housewife, yung Yes typical po. na housewife lang, yan Yes. lang yung kaya, yan lang yung ginagawa niya para sa family, ganyan. So sa amin, hindi. Talagang part siya ng decision making at talagang sinusunod siya nung lahat ng anak niya, no, na puro lalaki. Opo. Tapos parang 5 lalaki, tapos pang isang babae. At yun yung tita ko. Opo. Tapos parang I always looked up to her kasi sa kanilang magkakapatid na 6, siya talaga yung breadwinner. So alam mo yon, yung konsepto na hindi talaga na limit, no, Opo. yung ng family namin or ng environment namin yung kayang gawin bilang babae. So siguro kaya ako naging ganito kasi ganun din yung orientation na pwede ako maging housewife and I can make decisions. Opo. Pwede akong magtrabaho, pwede akong maging breadwinner nang hindi siya issue sa mga lalaki sa family namin. So, ganun siya. Siguro sa aspect naman ng philosophy, ganyan, pinaka nag-influence talaga sa akin dalawa, si Mother Teresa, tsaka si late Senator Miriam Defensor Santiago. Kay Mother Teresa kasi yung punong-puno siya ng advocacy. Alam mo yon, yung kung titignan mo siya, tapos titignan mo si Senator Miriam. Very magkaiba opposing. yung aura nila, Yes, diba? Ito parang humility is there, ganyan. Dito naman power is there. Pero parehas sila na sobrang naging laki ng influence sa society. So kay Mother Teresa, yung advocacy talaga. At saka yung pag-stand sa kung ano yung tama, no, para sa kanya. Kay Senator Miriam naman, sa akin siguro yung being there in that space at hindi ka kinain ng sistema. Yun talaga yung pinaka tumatak sa akin. Sa kanya, syempre sabi nga natin, parang siya sana yung best president na hindi natin nakuha. Pero sobrang na-inspire niya ako nga in a sense na daming negative influences sa paligid. Pero despite those things, hindi ka talaga nagpatinag. No, syempre, plus yung layer na babae, kasi ito, puro lalaki yung nandun sa Senate. Yung mga ganong experiences. Very inspiring po na you've mentioned po your lola and then your tita and then Mother Teresa and then Senator Miriam. Sa tingin niyo po, what aspect po in your life nagmamanifest po yung influence nila sa inyo? Okay. Siguro yung roles nga na pinlay ko, yung sinabi ko kanina na I can be a housewife, I can, generate the most income sa bahay nang hindi yun issue sa environment, no? Pero makwento ko lang na when we were boyfriend-girlfriend na yung husband ko, ang sinabi niya nun sa akin na gusto niya sa mapapangasawa niya ay housewife. Yung housewife material talaga. Domesticated naman ako. Marunong ako magluto, magaling ako mag-alaga ng mga bata, ganyan, masipag ako sa bahay. Pero hindi kasi ako hindi mo ako mako-contain sa ganun lang na role. So, sinabi ko sa kanya, kung yan yung na-imagine mong image ng asawa, kasi siguro yung orientation niya din sa mother niya, ganun, at saka sa relatives niya talagang housewife, talaga hindi nag-work yung mga babae. Tapos parang ako, sabi ko sa kanya na hindi ko yan kayang gawin. Yun lang. Tapos kung paano siya nag-decide para pakasalan ako, hindi ko na alam ba sa kanya na yun. Pero sinabi ko nga sa kanya na hindi ko kayang yun lang yung gagawin. Kasi sobrang importante sa akin nung career ko. Tsaka sinabi ko naman sa kanya na I don't think malilimit ako dun sa bagay na gusto mong ma-fulfill ko sa bahay dahil meron akong ibang responsibilities. So siguro yung kaya kong magsalita para sa sarili ko nang hindi ako natatakot sa kung anong sasabihin niya or kung anong gagawin niya or implications ng gagawin ko. Kasi alam ko na meron naman akong point at hindi ko nga para ikulong yung sarili ko dun sa kung ano lang yung role ng babae na dinidikta ng society. Ayun po. So, it is indeed true na a woman surrounded by empowered women empowers that woman po, no? Earlier po, you mentioned na wala po kayong parang a direct experience with kung ano po yung ini-impose ng society given that you're surrounded by great women. But is there a specific circumstance where you felt na you're at a disadvantage because you're a woman po? Siguro ikikwento ko na lang ng konti yung time
na inoffer sa akin or dinominate ako sa position dito sa sa student affairs. Kasi parang nung pumasok sa akin yung idea na yun, isa sa mga, parang, syempre, i-weigh mo yung pros and cons, diba? Tapos parang sa akin, syempre, ang pros nun ay another opportunity pagdating sa career. Plus, syempre, ang tagal-tagal ko na dito sa student affairs, parang it makes sense kung ako din yung mag-occupy ng posisyon. Pero yung pinaka-con nun sa akin ay wala akong oras sa mga anak ko. Yung parang, kaya ako nga tinapos ng maaga yung PhD ko. Kasi sabi ko na pagkatapos ko ng PhD, at least, wala na akong, you have more time wala na akong ibang oras. So, babawi na ako sa mga anak ko, ganyan, no. Tapos na-realize ko na, wait lang, parang, kung lalaki ba ako, pasok talaga yun sa isip ko kung lalaki ba ako, tatanungin ko ba to sa sarili ko? Tapos sinabi ko na hindi. Feeling ko hindi ko yun tatanungin sa sarili ko kung lalaki ako. Tapos doon ko na-realize na, teka lang, hindi ka ganyan mag-isip. Sabi ko gano'n. So, kinausap ko yung husband ko. Parehas din naman kami nung sentiment, yun nga yung sense na walang oras di ba, mababawasan yung oras para sa mga anak, ganyan. Tapos sinabi ko sa kanya na hindi naman dun sa konseptong mababawasan. Kasi ganun din naman yung oras ng pasok ko, technically. So, ganun din naman yung oras na mawawala ako sa bahay. Siguro natatakot lang ako doon sa idea na baka mabawasan. Pero alam ko na, alam mo yung philosophy ko kasi na, wait lang, mayroon kang ibang role na kailangan i-fulfill bilang babae para sa pamilya mo. Imposibleng i-give up mo yan at i-prioritize mo yung ibang bagay. So, yun yung mas nangibabaw sa akin. Pero, doon talaga pumasok sa isip ko na, kasi tinanong ko talaga yun sa sarili ko, tatanungin mo ba yan sa sarili mo kung lalaki ka? So, doon ko naramdaman na, siguro nga, may disadvantage in a sense, yung mga babae. At, maganda, ganun ako mag-isip, diba? Pero yung ibang babae, hindi talaga nila iti-take, no? Pwedeng hindi nila i-take yung career opportunity na yun kasi nga, iba yung framework nila. So, yun yung disadvantage na tingin ko pagdating sa career talaga. As an empowered woman yourself po, how can you empower other women na ganun po yung thinking nila? I've been to parenting seminars. Alam mo yun, yung webinars, ganyan. I've been talking to women also, na nagpapaka-counsel. Yes po. So, yung mga bagay na to, ay mga bagay na pinoproseso ko rin sa kanila kasi naririnig ko. Yan lang, syempre, iba yung konsepto pagdating sa counseling. Yes, sa counseling kasi hindi ko naman pwedeng i-direct sa kanila kasi perspective nila yun. Pero nakikita ko sa sarili ko na yun yung isa sa mga ideas din na gusto kong i-offer sa kanila. Hindi man tayo parehas ng decision points pagdating sa bagay na to. Pero sana makita mo yung other side na pwede naman natin tong gawin, diba? Tapos yung sa webinar, syempre, palagi ko yung sinasabi na hindi porket ikaw yung tatay or lalaki, naka-reserve ka lang sa gantong gawain, so babayaan mo na yung asawa mo na gawin ng mga bagay. So yung mga bagay na yun, dinidirect ko talaga kapag meron akong opportunity para i-educate talaga yung mga tao patungkol dito. Hindi ko to masyadong issue pagdating sa millennials pababa. Kasi yun na yung perspective natin. Pero yung generation pataas, yung mga mas matandang generation sa atin, yun talaga yung palagi kong ine-emphasize sa kanila, ganyan. At na-appreciate ko naman, lalo na kapag may mga mas matatanda sa akin na nakikinig din sa akin. Tapos, feeling ko din, yung simpleng pag-post ko siguro sa social media ng mga achievements ko, na sasabihin ng mga babae din na estudyante ko or kakilala ko na congratulations, all mga ganon. Parang para sa akin, indirect message din kasi yun, na di naman tayo dapat nalilimit sa kung ano lang yung kaya nating gawin or hindi dapat natin nililimit yung sarili natin kasi feeling natin naka-reserve lang tayo sa gantong bagay kasi babae tayo.
Ayun po. So, as someone who saw your post and felt inspired, I agree po. Ayun po. Actually, we are headed to the last question na po, no? What is one piece of advice or message na you would give to other women? Gusto kong sabihin na siguro may mga pagkakataon na palagay natin sobrang maliit or mahina lang yung boses natin. Naniniwala ako na darating yung panahon na ma-realize natin na sa lipunan, tayo yung may pinakamalakas na boses din talaga. Hindi naman syempre sa pagda-down or paghila sa mga kalalakihan, kundi alam ko na alam din yun kasi ng mga kalalakihan kung gaano kaimportante sa kanila yung mga kababaihan, mga nanay nila, mga ate nila, mga lola nila, no? Alam na yun ng mga kalalakihan. Kaya lang kasi kapag pinakita natin sa lipunan na mahina tayo at in-associate natin yung pagiging mahina na yun dahil sa pagiging babae natin, so yun yung magiging tingin sa atin ng lipunan, 'di ba? Na alam naman nila nasa kalooban yan ng bawat tao. Na importante talaga yung role na piniplay ng mga kababaihan sa lipunan. So kumbaga wag tayong matatakot na i-assert yung sarili natin sa mga panahon na kailangan natin i-assert yung sarili natin or ipaglaban kung ano talaga yung para sa atin at kung ano yung space na dapat meron tayo sa society. Yes po. So, I agree po. And thank you so much po for your insight. And thank you po for giving us your time to interview you. And I know that many women out there who'll be watching this video will be inspired to hear your message po. Yes. Ayun po. So, this ends the 4th and final episode of Mga Ilaw ng Bayan, the Stories of PNU Women Season 2. If you'd like to see more of our video, check our page and then check on the Ilaw ng Bayan episodes and you'll see more. Thank you and see you around. Thank you.